Morning mga kasarap, ayan gagawa po tayo ngayon ng ensaladang ampalaya with labanos. So yan po ang ating mga sangkap: ampalaya, labanos, kamatis, sibuyas, konting bawang. So yung pampalasa po natin ay suka, patis, asin at paminta. So ayan, nilinis na po natin at tinanggal na po natin yung mga buto ng ampalaya at tinanggalan na rin po natin ng balat ang ating labanos. Ayan po, at siguraduhin lang po natin na malinis ang ating pagkakagawa. So kailangan po natin ng kalinisan upang hindi po tayo magkasakit. So ayan po, sinimulan na po nating hiwain ng maninipis ang labanos. Kailangan lang po ay maninipis para madali po siya mamayang lumambot pag nilagyan natin ng asin at pipigaan po natin yan. So make sure lang po na ingat-ingat lang sa paggagayat dahil lalo na kapag sobrang talas ng ating kutsilyo na ginagamit. So ingat-ingat lang po. So yan po, dire-diretso pa rin po tayo sa paggagayat o paghihiwa ng ating labanos. So make sure na manipis lang po ito. Ayan, dire-diretso lang po, hindi po mapigilan ang paghihiwa. So pakikipalo naman po ng ating page at nagsisimula pa lang tayo. Tulong nyo na po iyon sa ating page. Paki-follow, like, and share lang po ito. So yan, ginagayat na po natin ang ating ampalaya. So maninipis lang din po, same procedure po dun sa ating labanos. So paki-like, share, and follow naman po ng ating page. At ito po ay nagsisimula pa lamang. So para po lumago ang ating page at makapag-upload tayo ng maraming video. Paki-follow naman po, like and share. So yan, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa paghihiwa ng ating labanos. So ingat lang po talaga sa paghihiwa para hindi po tayo mahiwa. Kung mapapansin nyo po, naka-ready na ang ating mga kamatis, sibuyas at luya. Nabalatan na rin po yan, hihiwain na lang din po mamaya. At lagi po kayo mag-iingat kung saan man kayo naroon ngayon. So focus lang po kayo sa inyong mga ginagawa. Lalo na po pagka yung medyo ikapapahamak ninyo. So focus lang po. Ayan po, natapos na po nating hiwain ang mga sangkap, pati po yung kamatis at sibuyas. Hindi lang po na videohan. Pero yun po, continuous tayo sa paghihiwa ng ating luya. So mas masarap po kasi may luya. Iba po yung amoy pa lang, ika nga, aroma. Ayan po yung ating kamatis, sibuyas at bawang. So ayan, lalagyan na po natin ng asin ang ating hiniwang ampalaya at labanos. Bali pinaghalo ko na po yan. Nilalagyan lang po natin yan ng asin. Hahayaan lang po natin yan na mababad sa asin para po madali siyang lumambot at mapiga po natin yung katas ng ating ampalaya para mawala po yung pait. At sa labanos naman po ay para po matanggal yung tinatawag na karhat. Kung alam nyo po yung karhat na tinatawag. So yan, halu-haluin lang po natin sa asin. Make sure lang po na nahalo ninyo ng maayos para po mag-penetrate yung asin do sa gulay na ating nilagyan na ampalaya at labanos. At mamaya po, pagkalipas ng ilang minuto ay pipigaan po natin yan. Makikita nyo po kung gaano kadami yung matatanggal nating katas sa ampalaya at saka labanos. Hindi po natin nilagyan ng tubig yan, so asin lang po talaga yan. Hinalo lang po natin sa asin at babad lang po natin ng mga ilang minuto. So ayan, dadako na po tayo sa ating panimpla. So tansyahan lang po yung panimpla natin. Ano po, ibabase nyo lang sa kung gaano karami yung labanos at ampalaya na inyong hiniwa. So yan, naglagay na po tayo ng suka. Kahit anong suka po na available sa inyong mga tahanan ay pwede. Basta ginagamit nyo po sa mga pagluluto, sa mga pagkain ay pwede po yan. So yan, gumamit din po ako ng patis. Iba po kasi yung linamnam ng patis kung ikukumpara natin sa ating ordinaryong asin na ginagamit. So pwede pa rin po tayong mag-add ng asin kung kapag po nakulangan tayo sa alat. So
So yan, nilagay na po natin ang ang luya at saka sibuyas. Wala po palang bawang tong ating ginawang to. So luya lang po at saka sibuyas. So halu-haluin lang po natin. At mamaya po lalagyan po natin yan ng paminta. Ayan na po. Dinagdagan ko po ng kaunting suka at medyo nakukulangan pa ako. Pero mamaya dadagdagan ko pa rin po yan ng tubig. Para po mas medyo masabaw yung ating yung ating ensaladang ampalaya with labanos. So yan, naglagay na po ako ng paminta. Medyo dinamihan ko po ng konti kasi mas madaming paminta, mas masarap. Pero ibabase nyo rin po sa inyong panlasa. Iba't iba naman po tayo ng panlasa. Merong konting paminta is okay na sa atin. Meron namang mas marami, mas okay sa atin. So depende po yan sa ating panlasa. So yan, lalagyan din po natin ng konting asukal. Kumbaga pambalansi lang po ng lasa. At medyo malasahan natin na may konting tamis. Yan po yung masarap sa ating ensalada. Yung konting-konti lang po. Huwag lang pong sosobra na baka naman po maging minatamis na na yan. Tansyahan lang po. So konting tamis lang po is much better. Yung konting tamis lang po. So yan, halu-haluin lang po natin yan. Halu-haluin lang po natin yan. Make sure lang po na talagang mahalo natin ng ayos para po pag inilagay natin sa ampalaya at labanos talagang malinamnam. Manunuot yung lasa niya sa loob ng labanos at saka yung mustasa. So ayan, dinagdagan ko po ng konting tubig, ng konting mineral water. Kahit ano pong tubig, basta malinis, basta ginagamit sa pagluluto, yung hindi makakasakit ng tiyan, ay okay na okay po yun. Kahit ano pong tubig, basta pasok po sa ating kumbaga kalinisan. Ayan, tinikman ko po, medyo okay na po ang lasa. Ayan, halu-haluin lang po uli natin. Mahilig po kasi akong maghalo. Ayan, nilagyan ko po ng konting alat at nakulangan pa po ako. So this time, asin na po yung aking inilagay. So halo-halo po uli. Hanggang sa malusaw po natin yung asin. Hanggang sa lumasa na yung konting alat lang. Huwag nyo pong papakaalatan dahil ang makukuha nating sakit dyan ay, alam nyo na, sakit sa bato. So ayan po, piniga ko na po yung ating ibinabad na labanos at ampalaya sa asin. Kung mapapansin nyo po yan, kumakatas po talaga. So hindi ko po yan nilagyan ng tubig. Purong asin lang po talaga ang iniligay ko dyan at hinalo-halo. So yan, nakitang-kita nyo naman po yung sabaw nya. So yung sobrang pait po ng ampalaya ay natatanggal na po natin. Yan na po yung katas na nakikita natin. At yung karahat ng ating labanos, ayan, makikita rin po nyo sa nagsabaw na po siya. So, ang purpose po talaga niyang asin is para lumambot, mapalambot yung labanos at saka yung ampalaya dahil pipigain po natin to upang matanggal niya yung katas niya. So, ayan po, kung mapapansin nyo, ang dami nating nakuha. Pero hindi po tayo naglagay ng tubig, kundi asin lang. So ayan, nilinis na po natin yung bowl na paglalagyan natin ng ampalaya at labanos. So ayan, lalagyan na po natin yan ng panimpla. Ayan na po, ibubuhos na po natin. Kamatis muna pala po. Halo-haloin lang po natin ang kamatis sa labanos. Para pag binuhos po natin, magbalansi po yung kanyang yung lahat po ng part malagyan ng ating pampalasa. Ayan, halo-halo lang. Ayan, no, medyo pil na pil ko po yung paghahalo dyan. Kaya po talagang smooth kung tawagin, dahan-dahan lang. At pagkatapos po niyan, ibubuhos na po natin yung ating ginawang panimpla. Ayan, makikita nyo naman yung texture niya, napakaganda na. Ayan. Halo-halo lang po para po mag-even yung lasa sa ating mga ampalaya at labanos. Ayan, halo-halo lang po, makikita nyo naman. So habang ginagawa ko po yan ay talagang focus po ako sa aking ginagawang yan. Dahil pag focus po tayo sa ating mga ginagawa is magiging talagang positive yung result. Ayan,
okay na po yung ating ginawang ensalada. Ensaladang labanos na may ampalaya. So pakitulungan naman po ng ating munting page na pakipollow, like and share naman po kung inyong mapapadalhin to sa inyong wall. Ayan na po, gawa na po ang ating ensaladang ampalaya with labanos. God bless po and thank you to all of you. Salamat po, mabuhay po kayo.